Pero bago yan, dito po muna tayo sa ating pag-aaral. Siyempre, abot na tayo sa chapter 13, yung last judge na mame-mention dito sa Book of Judges. Pero hindi siya yung last na judge, si Samson. Ang pinaka-last judge ay si Samuel. At mababasa natin ang buhay ni Samuel dun sa 1 Samuel hanggang 2 Samuel in preparation sa itong kasing judges ay at saka yung 1 Samuel, 2 Samuel in preparation sa pagkakaroon ng king sa Israel. Dito papasok ngayon sila King Saul at saka si King David. Pero before that ay syempre tapusin natin itong judges muna. Judges chapter 12, ito yung iniwan natin at si Jephthah pa rin. Okay. So babasahin ko lang po kung nandun na kayo. May mga, bibilisan lang natin to. May mga major judges na tinatawag at meron ding minor judges. At yung minor judges, isa dyan tatlo dyan ay nabanggit dito sa chapter 12. At yung tatlo na yon ay kasama yung pangalang Elon. Pag narinig yung Elon, sino yung nasa isipan nyo? SpaceX? Si Elon Musk. So, merong minor judges at saka major judges. Major judges kasi sila yung may mga event pinakita, mga specific details na i-describe sa kanila nung author nitong judges. Yung mga minor judges, pinasadahan lang sila. At ito ngayon, tatlo ditong nabanggit sa chapter 12, sina Ibzan, Elon, at saka si Abdon. Of course, na-encounter din natin si Jair at saka si Tola sa chapter 10. Ang tawag sa kanila ay mga minor judges. Now, tingnan natin yung mga last portions ni Jephthah. Remember, si Jephthah ay naging judge kahit na siya ay hindi purong Israel kasi ang tatay niya Israelita pero yung mother niya ay hindi Israelita. Hindi lang yon, hindi lang siya Gentile, siya pa ay isang harlot or prostitute sa tinatawag. Pero ganun pa man, siya pa rin ay ginamit ng Panginoon para iligtas ang mga Israelita laban sa kanilang mga kaaway. Now, nagkaroon ng magandang tagumpay si Jephthah at yung mga Gileadites. Ang mga Gileadites ay nasa lahi ni Manasseh. So, Manasseh, and then pagdating sa chapter 12, papasok na naman itong si mga Ephraim. Take note na si Ephraim at si Manasseh, magkapatid pareho yan. Sila ay mga anak ni Joseph. Okay? Joseph, pinanganak sila doon sa Egypt. So, ang mga kalalakian ng Ephraim, verse 1 ng chapter 12, ay tinipon upang makipagdigma. So, sama-sama silang tumawid ng ilog Jordan at nagpunta sa Saphon upang kalabanin si Jephthah. Ngayon, tinanong nila sa kanya, tinanong ng mga Ephraimita si Jephthah, sabi nila, bakit? Yun. Tinanong sila, bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga Amon? Dahil sa ginawa mong yan, susunugin namin ang bahay mo at itatampak ka namin doon. In other words, so susunugin siya. Pati yung bahay. Etong mga Ephraimites, palagi natin silang nakikita dito, pero pag nababasa natin sila, palaging may grievances sila, may reklamo. Diba sa panahon ni Gideon, nangyari ulit ito. Si Gideon, nung nakipaglaban siya sa mga kalaban nila, pagkatapos nung malapit na nilang matalo yung mga kalaban, lumapit niya yung mga Ephraimites kay Gideon, sabi niya, ba't di mo kami tinawag niya naman? Kung kailan nagagapin na nila yung mga kaaway, doon pumapasok itong mga Ephraimites, sabi nila, bakit di mo kami tinawag? Pero sabi ni Gideon, at least si Gideon, marunong siya makipag-usap sa mga Ephraimites. Sabi niya, pagpasensyahan niya, sabi niya, kasi
kayo nga, mas malaki yung nagawa nyo kaysa sa amin. Kasi yung napatay namin, mga tao-tauhan lang. Pero yung mga patay nyo, mga leaders, mga general. So, tumahimik yung mga Ephraimites dahil doon. Next na sin dito kay Jephthah, pero iba yung dating kay Jephthah. Alam natin si Jephthah, si Gideon, hindi man yan mandirigma eh. Hindi man siya talaga mandirigma. Pero si Jephthah, sa una pa lang, isa na siyang mandirigma. Isang magiting, mighty man of valor. Kaya, lumapit yung mga Ephraimites sa kanya, sabi, ba't di nyo kami tinawag? Ang sabi ni Jephthah, tumawag naman kami. Okay, sumagot si Jephthah, sabi niya, kami at ang mga Ammonite ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. So, in other words, doon sa narrative, bagaman hindi binanggit sa chapter 11 or sa chapter 10, hindi man na-mention. Pero, posible na nagpatawag si Jephthah ng mga tutulong sa kanila sa pagsupo sa mga Ammonites. Pero itong mga Ephraimites, hindi sila tumulong. Pero nung natapos na yung digmaan, doon sila na naman pumapasok sa sin. Di ba? Sa mga gumagawa ng project research, may na-experience na ba yung ganito? Yun bang ginawa nyo na ang lahat? Tapos nung malapit nang matapos, doon sila pumapasok. Tulong kami, ano ba may tutulong namin yan? Ba't di naman kayo nagtawag? Meron pa kayong project. Di ba meron ganun? Lalo na sa mga kalalakihan siguro. Pag doon sa part na mahirap yung activity, yung panganghirap bahala kayo sa ganyan. Pero pag malapit nang matapos at malapit nang ipas, malapit na rin magkaroon ng grade, doon, ba't hindi mo kami tinawag? Doon sila papasok. Di ba meron ganun? Of course, hindi lang sa school yan. Minsan kahit dito sa barangay or kahit doon sa bahay din. Kahit doon sa bahay na pag pahirapan na yung gagawin ay nagtatago yan. Ano sabi sa Kapampangan, sasalikot yun. Pero pag malapit nang matapos at nilalabas na yung merienda, yung pagkain, darbig na darating yan. O ano bang may tutulong natin dyan? Okay? Kaso lang, tapos na eh. Ganon ang picture nitong mga Ephraimites. Bagaman sila ay magigiting ng mga mandirigma din, pumapasok lang sila sa sin pag patapos na o tapos na ang labanan at sisisihin ka pa. Si Jephthah, iba ang dating sa kanya. Iba si Jephthah, iba si Gideon. So si Jephthah, pinatulan niya sila at nakipagdigma sa mga Ephraimita. Okay? At alam niyo po ba kung ilan yung namatay? Hindi sinabi kung ilan yung napatay ng mga Ammonita na kalaban. Pero, yung mga Ephraimites, sinabi kung ilan yung namatay. Ilan yung namatay sa mga Ephraimites? Nasa 42,000 ang namatay ng mga Ephraimites. Imagine, ano ba sila? Hindi ba sila kapwa Israelita? Parehong tribe. Ito yung mga Ephraimites, galing sa lahi ni Joseph. Si Jephthah na galing sa tribe ng Gilead at si Gilead ay galing sa tribe ni Manasseh. Magkapatid yung dalawang yan, Ephraim at Manasseh. So ang nagiging problema dito is hindi siya outside na problema, kundi inside. Ibig sabihin internal. In other words, sa atin, may mga pagkakataon na ba sa atin, no? May mga pagkakataon na nandyan ang pagsubok. Nandyan yung mga iba't ibang uri ng mga sitwasyon na hindi magaganda. Napaglalabanan natin yun. Amen ba? Amen. Sa tulong ng Panginoon. Ang problema, hindi lang yung outside na forces ang aatake sa atin para mapigilan tayo sa paglilingkod. Kung minsan, sa loob mismo. Minsan, yung mismong kapatiran o
Kung minsan yung mismong kabaryo mo matake sa'yo. O kung minsan, mismong kasama mo doon sa loob ng bahay. Kaya ang mangyari, yung wala kong hiwala. Sige, bakit? Lumayas ako. Hindi, sabi lang siya, di lumayas ka. At babalik ka rin. Di ba nangyari yan? Ganon ang mga sitwasyon dito. Yung ginagawa ng mga Ephraimites at seemingly, nagiging pag-ugali nila to. Kasi nangyari din to kay Gideon. Tapos nangyari na naman dito. And then sa mga ibang mga studies pa, nangyari to. Nagiging practice nila na ganito. Sino kaya ang mga ganitong Kristiyano? Hindi naman tayo mga Ephraimites, pero may pag-ugaling Ephraimites. Ito mga to. Ano yung pag-ugaling Ephraimites? Yung bang tipong natatamaan siguro yung pride. Kasi sa tingin niya, mas magaling naman ako din. Bakit hindi ako yung pinili? Di ba? Kung mas magaling ka, hindi ba dapat mag-presenta ka? Oh, ako nang bahala dyan. Di ba ganun? Hindi. Bakit kung kailan na malapit nang matapos, doon pumapasok. Mas magaling naman ako doon. Di ba? Usually, yun ay mga isip Ephraimita. O huwag niyong sabihin yun sa kaklase niyo. Ephraimita ka nga. Hindi niya alam yun. Pero kayo, alam niyo, huwag tayong maging ganoon. Okay? Kung alam mo, meron kang maiko-contribute at meron tayong gawain, meron tayong project, let's say, dito sa church, di mag-volunteer ka. Diba? Mag-volunteer ka. Sa tingin mo, parang magaling ako sa computer. Mas magaling ako kay Marjorie. Marjorie, ako na lang dyan, balitan kita. Diba? Pwede naman yan, di ba? Pwede naman. O kaya salitan. Kasi pareho magaling, di salitan. Kaysa yung magtatampo ka, pupunta ka sa isang lugar, maghanap ka ng kakampi mo, magaling ka nga. Magkakaroon ng division. Magkakaroon ng away-away. At take note, kung itutuloy natin yung pagbabasa, 42,000 sa mga Ephraimites ang namatay. Hindi ba malaking dagok yun sa Israel? Instead na yung 40,000 na yun, pwede pang kalabanin. Ang totoong kalaban, bakit sila naglalaban? Sayang yung pwersa, resources. 42,000 ng sundalo. Okay, pwede pang pumatay ng marami pang kalaban. Now, tingnan natin yung mga sitwasyon. Sumagot si Jephthah, kami at ang mga Amonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Kaya itinaya ko na ang buhay ko sa pagkikidigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Yan, di ba maganda yung sinabi ni Jephthah? Pinagtagumpay ako ni Yahweh. Hindi niya sinabing dahil malakas kami o dahil makapangyarihan kami, kaya kami tagumpay. Hindi, sinabi niya pinagtagumpay kami ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayin ngayon? Ang point ni Jephthah dito is, si Yahweh naman yung nagbigay sa amin ng victory. Hindi ba dapat yung mga Ephraimites, dahil binigyan sila ng tagumpay ng Diyos, hindi ba yung mga Ephraimites nakikipagtagumpay din dapat? Nakikigalak din? So, ganun tayo dapat. Pag merong mga nakakatanggap, let's say, nakakatanggap ng award, ganyan, nakakatanggap nato ng graduation, nakakatanggap ng honor, di ba? Dapat makikigalak tayo sa kanila. Paano tayo makigalak? Ipuntahan natin, may handa yan, sigurado. Hindi yun. Congrats, sabi niya, congrats, di ba? Palakpakan, kamayan, yan. Iko-congrats natin sila. Ganun yung makigalak, hindi yung nilapit ka, makipag-away ka, sasabihin mo, ganito din yun. Diba? Mas maganda yung pag-ugali na tayo ay makisaya, makigalak sa kanilang tagumpay. Unang-una dahil ang nagbigay sa kanilang tagumpay ay ang